Buhay ang ninakaw at libo-libong pamilya ang sinira ng madugong gyera kontra droga ni dating Presidente Duterte. Libo-libong tao ang hindi niya binigyan ng pagkakataon para sa due process at matamasa ang karapatang dapat na nakukuha. Nadamay rin ang inosenteng mga bata na may maganda at makulay pa sanang kinabukasan, ngunit lahat ng ito ay sinira ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni dating Presidente Duterte, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instruction ko. And the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Yan po ang sinabi niya. Nanlaban kaya pinatay. Ito ang sinasabi ng mga kapulisan sa pagpatay ng mga umano'y sangkot sa war on drugs. Dagdag pa rito, maraming kaso na hindi nagpapakita ng search warrant o warrant of arrest ang kapulisan. O kaya'y nagpapakita ng search warrant pero pagkatapos na ng operasyon. Basta na lamang sisipain ang pinto at papasok sa bahay. Sasabihin na dumapa, ihihiwalay ang ibang kapamilya, saka papatayin ang hinihinalang sangkot sa droga. Pagkatapos, walang investigasyon na mangyayari at hindi mapapanagot ang pulis na pumatay. Ito ang mga narinig natin mula sa mga kaanak ng mga biktima sa mga nagdaang Quadcom hearings. Pero Mr. Chair, hindi lamang sa mga biktima ng war on drugs natin nakita ang ganitong kalakaran. Noong March 5, 2021, sa isang meeting ng Joint National Task Force, Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Cagayan de Oro, sinabi ni dating Pangulong Duterte, I've told the military and the police that if they find themselves in an armed encounter with the communist rebels, kill them. Make sure you really kill them and finish them off if they are alive. Forget about human rights. That's my order. I'm willing to go to jail. That's not a problem. Yun po ang sinabi niya. March 7, 2021, 2 araw pagkatapos nito, mga 5:05 ng umaga, 5 a.m., habang tulog ang mga tao, sabay-sabay na nagsagawa ng operasyon ng kapulisan at militar sa Cavite, Laguna, Rizal at Batangas. Nagresulta ito sa pagpaslang sa 9 na aktivista, mga taong ipinaglalaban ang nakabubuhay na sahod,